Lagi bang masakit ang ulo mo, nanghihina yung katawan, o kaya ang bilis-bilis mo magkasakit? Baka ito na ang solusyon dyan. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist. And for today, ang pag-uusapan natin ay yung mga vitamins and minerals and mga supplements na kailangan ng katawan mo na hindi mo alam. Hindi po kasi nabibigyan ng masyadong emphasis yung ganitong topic and hindi natin namamalayan na bumabagsak na pala yung mga specific na vitamins sa katawan mo kahit sa murang edad pa. So for this video, bibigyan ko po kayo ng guide kung ano yung mga dapat nyong tinitake na makakatulong sa inyong pang-araw-araw. Also for this video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba natin to kailangan, ano yung mga posibleng nararamdaman dahil deficient ka sa vitamins, ano yung mga supplement na kailangan iniinom mo ngayon, at ano yung mga senyales na sobra-sobra na yung iniinom mo. So first, pag-usapan natin muna kung bakit ba natin to kailangan. So meron tayong tatlong kailangan i-consider. Unang-una, sa bilis ng panahon ngayon, busy lifestyle. Usually sa gantong edad, 30s or 25 hanggang 40 years old, yan talaga yung mga working class. And dahil very demanding yung ating trabaho, kailangan natin pumasok ng maaga kasi nga traffic, ayaw natin malate. Tapos minsan kailangan natin mag-overtime. At pag nag-overtime, malilate tayo sa pag-uwi, kukulangin sa tulog. So yung mga ganyang factors, dahil sa bilis ng buhay ngayon, tumataas po yung demand. Ibig sabihin po yung requirement ng katawan mo para makapag-function siya efficiently, minsan kinukulang. Also, pag busy yung ating lifestyle, tumataas din yung ating cortisol. Yung cortisol, yan po yung ating stress hormones. Again, hindi po masamang ma-stress kasi normal response to ng katawan natin against sa mga activities or sa mga obligasyon natin sa buhay. Kasi kung di tayo na-stress, hindi tayo kikilos. Pero pag sobra-sobra na po yung stress sa ating katawan, napakabilis po natin manghina at dapuan ng iba't ibang sakit. Next, poor diet. Ito connected din sa ating busy lifestyle. Dahil nga kailangan natin magmadali lagi, kailangan natin magtrabaho, wala na tayong time mag-prepare ng ating pagkain. Usually, nakaka-order tayo gamit ang cellphone. So, andyan yung Grab, andyan yung mga food deliveries, and ang bilis-bilis dumating sa bahay natin or sa workplace natin. Pero hindi natin namamalayan dahil fast food itong mga to, kulang na kulang po yan sa mga nutrients. Kung may mga work from home pong nanonood, comment down below kung guilty kayo dito. Kadalasan sa mga work from home, hindi nga sila umorder sa labas, pero kadalasan, nag-i-skip sila ng meals nila. Usually, hindi na sila nagbe-breakfast o kaya naman masyado ng tanghali or masyado ng hapon yung kanilang first meal. And of course, pag nag-i-skip tayo ng breakfast, nababago po yung ating hormones and yung response ng katawan natin sa mga day-to-day activities. Next, kasama dito sa poor diet, yung sobra-sobrang pag-inom ng kape. At alam nyo ba, kapag sobra yung pag-inom nyo ng kape, naapektuhan po yung absorption ng iba't ibang minerals tulad ng iron, magnesium, tsaka B vitamins. So kapag sobra yung kape mo, kinukulang ka ngayon sa iron. May mga ganong instances. O kaya naman sobra yung kape, nagkakaroon ng mga tingling sensation kasi kinukulang sa B vitamins. Next, related din sa ating busy lifestyle ngayon, lagi tayong nakakulong sa ating bahay. Wala tayong masyadong sun exposure. Again, general knowledge to na yung araw, kailangan ng katawan natin yan para makapag-produce tayo ng maraming vitamin D. Ang vitamin D, napakaraming function po sa ating katawan. May function yan sa ating bones, may function yan sa ating pagtulog, tsaka sa ating immunity. Pero gaya ng lagi kong nire-remind sa inyo, lahat ng sobra, masama, kahit mga vitamins or supplements pa yan, no? Kung ano-ano pang mga minerals. Kaya naman later, pag-uusapan natin kung ano yung mga risk na pwede mong makuha kapag sobra-sobra ka sa pag-take nito. Next, pag-usapan naman natin yung mga senyales na kinukulang ka na nga sa mga vitamins. Unang-una, yung sinabi ko sa intro ng video, lagi kang pagod. Isipin natin yung katawan natin ay parang kotse. So, ang kotse po, lagi natin dinadala yan sa talyer or sa kasa para magkaroon ng maintenance. Ngayon, ang nangyayari sa kotse, pag nasa kasa na siya, i-check yung oil, yung mga air filter. Kung pangit na, papalitan yan. And of course, pinapagas natin yan kasi lagi nauubos yung gas. Ngayon, parang ganyan din po yung katawan natin. Dahil sa sobrang taas ng demand ng ating day-to-day activities, minsan kinukulang na po yung ating langis. Nasisira agad yung ating mga air filter. At kapag hindi po yan na-replenish, dyan ka na ngayon nakakaramdam ng sobrang pagod. Itong mga vitamins and minerals po kasi, function po kasi talaga nito ay para paganahin yung ating katawan. Kunyari ito, finlex kong ganon. O kaya kahit uminom ako nito, uminom ako niyan, nilunok ko. Ngayon, bawat movement ng katawan ko at pagdating ng kape sa aking tiyan para tunawin na siya and paikutin sa sistema ko, nangangailangan po yan ng mga maliliit na vitamins, minerals, and mga supplements para gumana yung kabuuan ng aking katawan. Again, kapag kinukulang o kaya naman pag tumataas yung demand, dyan na tayo nakakaramdam ng iba't ibang senyales. Tulad nitong next, which is very common, lagi kang nagkakasakit. Minsan, kapag overwork, pag laging puyat, magugulat ka na lang, masakit yung lalamunan. O kaya naman, sinisipon.
o kaya naman masakit yung kasukasuan. Kahit wala namang may sakit sa bahay nyo, pero ikaw bigla ka nagkakaroon ng sakit. Again, kapag mababa po yung ating vitamin sa katawan, mababa rin po yung ating resistensya. Pag sinabing resistensya, yan po yung ating immunity or yung kakayahan ng katawan natin na labanan yung mga sakit. Kasi kahit saan naman po may mga virus may mga bacteria nagkalat kahit dito po sa kwarto ko. Ngayon, bilang protection ng katawan ko, dapat mataas yung aking immunity or parang yung shield ng katawan ko. Dapat matibay yan and dapat mataas yan. Ngayon, kapag bumababa yung aking immunity or nasisira yung aking shield, yung aking invisible shield, ang bilis-bilis pumasok sa katawan ko ng mga viruses, mga bacteria, at dyan na ako makakaramdam ng pagsakit ng lalamunan or iba't ibang klase ng sakit. Next, ito po baka magulat kayo. Minsan, senyalis din to na mababa ka sa vitamins and minerals. Low libido or kulang ka sa gana. Usually, halatang-halata po yan sa mga kalalakihan. Tayo ang mas nangangailangan yan madalas. Pero hindi natin napapansin na baka kinukulang ka na sa mga specific na vitamins. Ang libido po kasi kailangan maganda yung ating hormones sa katawan. And ang hormones, nabubuo po yan galing yan sa cholesterol. So again, hindi po masama ang cholesterol. Fun fact lang. May bad cholesterol, may good cholesterol. And ang cholesterol, kailangan po natin yan para makapag-produce ng hormones. Pero para makapag-produce ng maraming hormones sa katawan, kinakailangan tayo ng mga vitamins and minerals. Kasi kailangan po yun para ma-metabolize or para matimpla na maayos yung inyong hormones. Ilan sa mga example yan, vitamin D, zinc, later pag-usapan natin kung ano pa yung iba. Next, ito very concerning kasi physical appearance to. Minsan maputla or matamlay, tingnan yung balat mo. Ang skin po kasi natin nangangailangan yan ng magandang blood flow, nangangailangan yan ng magandang hydration. Ngayon, itong mga blood flow, hydration na to, dapat supplemented pa rin yan ng mga enough na vitamins. And syempre, kung maputla yung balat, baka alam nyo na kung ano yung deficient kasi very common din to, andyan yung iron. So ngayon, nalaman na natin yung mga senyales na posibleng kulang ka sa mga vitamins. Pag-uusapan naman natin kung ano yung mga kailangang tinitake mo na araw-araw. Hahatiin natin yan sa mga optional, ibig sabihin pwedeng oo, pwedeng hindi, at sa mga mandatory na dapat meron talaga. Unang-una sa mga optional, ito very common, creatine. So creatine, kaya nilagay ko siya sa optional kasi hindi naman tayo lahat gusto mag-gym. So usual dose nito 3 to 5 grams per day and ang function nito ay para magbigay ng tinatawag na ATP. Ang ATP, yan po yung source ng energy ng mga muscle natin para makagalaw tayo, para makapag-contract, at para makapagbuhat sa gym. Alam nyo ba, may mga makabagong studies ngayon na yung itong creatine, hindi lang siya para sa mga bodybuilders. Meron din siyang benefit sa ating brain. Again, yung utak po natin isa yan sa mga highly demanding or pinakagumagana 24/7. And since siya yung pinakagumagana ng sobrang bilis and sobrang dami, siya yung nangangailangan ng sobrang daming energy. So ito po, makabagong study to nung 2024, last year lang. So sabi dito, the effects of creatine supplement on cognitive function in adults. Ibig sabihin sa pag-iisip, cognitive. So meta-analysis po ito. And sabi sa kanilang conclusion, current evidence suggests that creatine supplementation may confer beneficial effects on cognitive function in adults, particularly in the domains of memory, attention, and information processing speed. Ibig sabihin, hindi lang sa pag-iisip, pero pati sa memory mo, pati sa pagproseso ng mga nababasa or mga naririnig, and sa general function ng ating pag-iisip. Ako po personally, nagtitake po ako ng creatine kasi nga nagpupunta po ako sa gym and gusto ko po mas maraming energy yung aking muscles. Pero bukod po dyan, kapag minsan kinukulang ako ng tulog o kaya naman medyo na nagiging busy sa ospital, dinadagdagan ko po yung aking dose ng creatine. Next, sa mga optional, yung tinatawag nating magnesium glycinate. Ang primary effect po nito sa katawan ay nakafocus po sa ating central nervous system. Ibig sabihin sa ating pag-iisip at sa ating mga nerves. May kinalaman po kasi ito sa function ng electric current natin sa katawan. Ngayon, kunyari ito yung ating nerves. And para ma-stabilize or para balanse yung daloy ng kuryente dito, nangangailangan niya ng magnesium glycinate. Also, itong mga magnesium, nagbabind po yan sa tinatawag nating GABA. Ang GABA po, ang primary function po niyan ay para pakalmahin yung ating katawan. So kung nagbabind siya doon, si magnesium glycinate, magbabind siya sa GABA, mas magpe-predominate or mas mangingibabaw yung kalmado na sitwasyon ng ating katawan. Very, very important po to sa mga laging stress, parang laging nagpapanik, parang laging may hinahabol. Kung gusto niyo pong maging medyo relax and medyo kalmado, makakatulong po ito sa inyo. Pero bantayan niyo po yung form ng magnesium glycinate na iniinom niyo, dapat po glycinate kasi marami pong forms itong magnesium. So pag glycinate po, nakakatulong to sa pagtulog, sa stress, tsaka sa anxiety. And pag magnesium threonate naman po, more on ano to, sa mga memory, sa mga cognitive function, parang creatine. Next, sa mga optional, ito na, vitamin D.
Kung hindi ka naaarawan, kung lagi ka nasa kwarto, lagi ka nasa opisina, at talagang hindi ka na nakapag-hello kay sunlight, kailangan mo nito. Actually, sa mga bansa po na wala masyadong sunlight talaga, may video po ako nito yung sa Lapland. Nung nagpunta po kami sa Lapland, meron po kasing season doon na sobrang bilis lang magpakita ng araw, parang 2 hours lang. At dahil doon nagkakaroon po ng tinatawag na Seasonal Affective Disorder. Or pag ginawa mo siyang acronym, SAD. Literal po na sad, talagang malungkot or bagsak talaga ang mood mo. Dahil ang vitamin D po may kinalaman po yan para ma-enhance yung ating mood, para sumaya tayo, para maging masigla, at para lagi tayong motivated sa araw-araw. So yung mga nakatira po dito sa mga bansang to, kailangan nila mag-supplement ng vitamin D kasi yung iba po, nagkakaroon ng mga episodes ng depression, nagkakaroon ng anxiety, and talagang bumabagsak po yung energy nila. So tayo po sa bansa natin, maswerte tayo kasi tropical country tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng gantong klase ng sakit. Pero since busy nga yung ating lifestyle, work from home, laging nasa trabaho, minsan hindi naaarawan, makakatulong sa inyo tong vitamin D. And again, ang vitamin D, kung babalikan natin sa mga senyales na kinukulang ka sa supplements, yung low libido or low yung drive mo kay Mrs. or kay Mr., makakatulong po ito. So ngayon naman, pag-usapan natin yung mga mandatory or yung talagang kailangan mo inumin araw-araw. Unang-una dyan, common na rin, collagen. Ang collagen po, by the way, ay isang uri po yun ng protein. Pag sinabing protein, yan po yung pinaka-common na structure ng katawan or building block ng katawan natin. And pagpatong po ng mga 25 or 30 years old, sad to say, pero bumabagsak na po yan dahan-dahan. Kaya po dito na pumapasok yung mga collagen supplements. Pero ingat lang po sa mga tinitake nyo supplements, dapat po hydrolyzed form. Kasi yung hydrolyzed form yan po yung readily absorbed ng katawan natin. So ang collagen kapag tinake natin, pupunta po yan kung saan kinukulang. Dahil ang collagen ay building block. So pag kinukulang na po, medyo dry yung buhok, kitang-kita yung mga fine lines, maputla, or parang hindi nag-glow yung ating skin, pwede po kayo mag-take ng collagen. And very, very important po sa ating joint. Ang joints po kasi natin nangangailangan din yan ng enough na collagen kasi para maging matibay and para hindi po masyado nagkikiskisan yung ating mga buto. And kung tatanungin nyo po yung source ng collagen ko, ito po si Healthmate Glow. And ganito lang po kalit yung kanyang tablets. Chewable po siya. Actually, nababasa ko po yung comments nyo and nagtataka kasi maliit and parang candy lang daw. Ganun po talaga namin to finormulate. Pero ang laman po nito, meron po itong collagen na hydrolyzed form. Yan po yung important. Meron din po itong biotin para sa ating hair. And meron din po itong omega-3 fatty acids, which is, yan yung isa sa mga next na mandatory natin. So, lasang strawberry po siya, mabango, hindi ganun katamis, and ang dali-dali niyang i-take everyday. So, gusto nyo po i-check and i-try si Healthmate and yung other supplements po ni Healthmate, andito po yan sa description box ng video na to. Next, si fish oil or / omega-3. Ito common na rin po, naririnig na rin natin and talagang nakakatulong po ito sa ating bad cholesterol. Ilan rin sa mga function po ni omega-3 is nakakatulong din po pag medyo mataas yung ating BP. Kasi po napapababa niya or nare-relax niya po yung ating mga ugat. Pero still, kung kayo po ay high blood, kung kayo po ay talagang hypertensive na, dapat iniinom nyo pa rin po yung inyong maintenance. And kaya po namin siya sinama dito kay Healthmate Glow, si omega-3 fatty acids, kasi may mga newer studies po na nagpapatunay na na-enhance niya yung absorption ni collagen. Meron ka ng collagen dito, meron ka pang omega-3 fatty acid. So, yung effect ni collagen sa skin, sa hair, sa nails mo, kitang-kita. Next sa mga mandatory, common din, vitamin C na merong zinc. Vitamin C po yan po yung number 1 natin kailangan para lumakas yung ating resistensya ng katawan. Ito yung shield na pinag-uusapan natin kanina. Again, exposed po tayo sa iba't ibang germs. So, dapat meron tayong shield. And para tumibay or para hindi agad masira yung ating shield, dapat po merong vitamin C. Dapat meron ding zinc ka. Kasama po dapat yung zinc. Nakakatulong din po yung zinc, kunyari sa may mga sipon, may mga viral infections, para mag-lessen po yung duration ng inyong sakit kung magkakasakit man kayo. Ang maganda dito sa mga vitamin C with zinc, inuman nyo na po agad kung feeling nyo tatrangkasuhin na kayo, baka nakakalimutan nyo uminom. Pwede nyo po inuman agad yan para kung magkakatrangkaso man, siguro mga ilang days lang or pwedeng hindi matuloy yung trangkaso nyo. Pero alam nyo ba si vitamin C, kahit sobrang common yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit pwede ka magkaroon ng bato sa bato. Later, pag-uusapan natin sa video na to, ano yung mga risk kapag napasobra ka naman sa mga supplement mo. Next, sa mga mandatory, ito medyo matunog to ngayon, yung tinatawag nating probiotics. Ang mga probiotics po, kailangan po natin sa ating tiyan yan. So actually, si Yakult, di ba? Probiotics yan. Pero ngayon, may mga naglalabasan na rin po mga supplements na mas pure, mas lesser yung sugar, at mas marami po yung tinatawag nating colony forming units. Yan yung CFU na tinatawag. Si CFU po kasi dapat po marami talaga yan. And ang goal po niyan sa katawan natin is para maging diverse or para magkaroon ng iba't ibang uri ng mga good bacteria yung ating tiyan.
Ngayon po, meron na tayong term na yung second brain daw natin is si gut. Kasi si gut po, dyan po nanggagaling yung ating immunity. Pag matibay yung gut, mas immune tayo, mas maganda yung ating overall health. Pag mas biodiverse din po yung ating gut, mas lesser din yung ating inflammation. And nakakatulong po to sa ating digestion and nakakatulong po para do sa mga nakaramdam ng bloatedness. By the way, dito kay probiotics, kahit naman hindi po kayo mag-supplement, kung sapat naman po yung gulay na tinitake nyo everyday. Damihan nyo po laging fiber, pagkain ng pinya, kangkong, okra, etc. Lahat po ng green leafy vegetables. So, bago natin ituloy ang video, baka po may nalilimutan lang kayong pindutin yung subscribe button sa baba. Kasi po yung pag-subscribe nyo ay isa sa mga dahilan and paraan para magtuloy-tuloy itong channel na to. Also, kung nag-enjoy po kayo and nagbe-benefit kayo, pindutin nyo po yung like button. Kung hindi po kayo nag-enjoy, pindutin nyo po yung dislike. And back to the video. So, ngayon pag-usapan natin yung mga senyales or yung mga risk na pwede mangyari sa'yo kapag sobra-sobra yung pag-take mo ng supplement. Unahin natin vitamin C. Si vitamin C po kasi kapag napasobra yung ating dose, tumataas po yung oxalate sa ating katawan. Ang oxalate po parang maliliit yan ng mga bato or parang mga buhangin yan. And itong si oxalate, dumadaan po yan sa daluyan ng ating ihi, sa bato, at pwede po yan magkumpul-kumpul. Pag nagkumpul-kumpul yan, pwede po yan maging literal na bato sa bato. Pwede po sumakit yung inyong tagiliran or mag-iba yung kulay ng inyong ihi or magkaroon ng dugo sa ihi, sa urinalysis. Also, kung nagba-vitamin C kayo tapos nakakaramdam kayo ng pangangasim ng sikmura, sumasakit yung sikmura nyo, baka po sa form ng vitamin C. Dapat po sodium ascorbate, hindi po ascorbic acid. For general health and immunity, dapat po nasa 250 to 500 milligrams lang po per day. Kung feeling nyo magkakasakit kayo or talagang dadapuan na kayo ng trangkaso, pwede nyo taasan ng up to 1,000 milligrams per day. Pero kung magto 2,000 and above po kayo, dyan po kayo magkakaroon ng bato sa bato. Next, ito po, yung may mga sakit sa puso, yung mga nagkaroon ng stroke, makinig po kayo dito. Hindi po kayo pwedeng magsobra or dagdagan yung inyong omega-3 fatty acids or mga fish oil. Nakaka-apekto po kasi ito sa tinatawag nating blood clotting or yung pamumuo ng langib or pag namumuo yung dugo natin sa katawan. Sa mga nagka-stroke po kasi or sakit sa puso, dapat po medyo malabnaw or mas thin yung kanilang dugo. Ngayon, kapag naka-omega-3, pwede pong hindi masyadong gumana yung tinitake nyong gamot. Usually, mga yan, clopidogrel, tsaka mga aspirin. For daily maintenance po ng fish oil, dapat po 500 to 1,000 milligrams lang per day. Next, probiotics. Napag-usapan natin kanina yung biodiversity. Pero again, kapag sobrang diverse, hindi rin maganda. Yung iba pong patient, bumubuti sa probiotics after nila i-take to, nawawala yung bloatedness nila. Pero pag nagtitake na sila, sabihin natin mga 3 months or 6 months na tuloy-tuloy, bumabalik yung bloatedness. Posible po na napapasobra na. Ang usual dose lang po dapat ay nasa 5 to 10 billion CFU per day lang. At makakatulong din po sa inyo kung magsa-cycling kayo. Ibig sabihin, may weeks or months na nagtitake kayo nito at may weeks or months na hindi kayo nagtitake. Pwede nyo po i-try kung first time nyo po mag-probiotics, 2 to 3 months na tuloy-tuloy. Tapos, after ng 2 to 3 months na yon, meron kang isang buwan na wala kang ititake na probiotics para makapagpahinga yung ating sikmura. Next na senyales, ito, very common din. Overdependence or parang meron kang false sense of security. Hindi porket nagtitake ka ng mga supplement, kahit itong Selfmade, vitamin C, magnesium, mga pampababa ng stress, aabusuhin mo na yung iyong katawan. Minsan po kasi nagiging mindset natin, nagba-vitamins naman ako, magpupuyat na lang ako. Kompleto naman ako sa vitamins, hindi na ako mag-gym. Or hindi na ako kakain na masyadong healthy, magja-junk foods na ako. Yan po yung mali, yan po yung iiwasan natin. Again, itong mga supplements na to ay supplement. Tumutulong siya sa mga kulang sa inyong daily na pagkain. Pero hindi po ito way para abusuhin yung ating katawan. Dapat po kung nagsusupplement tayo, healthy pa rin po yung ating lifestyle para gagana talaga yung mga tinitake natin. So bago tapusin ang video, sagutin muna natin tong tanong na to. So Doc, kailangan ba talaga natin ng supplements? Short answer, hindi required para sa lahat, pero magbe-benefit po ang majority. Kung perfect yung buhay natin, hindi demanding yung trabaho, laging maganda yung ating kinakain, hindi tayo puyat, hindi tayo nagpa-fast food, lahat nagagawa natin 100%, hindi natin kailangan yan. Pero kung yun nga, sinabi natin kanina, masyadong demanding, puyat, wala tayong sapat na kain, yan po yung makakatulong sa atin. Pero again, kung ano man pong iniinom natin, lalo na sa mga supplements na to, dapat po lagi pa rin tayo nagpapa-check up sa mga doktor kasi tulad ng nabanggit natin kanina, may mga risk pa rin po pag sobra. Or baka naman hindi mo naman talaga kailangan ng supplement, baka ibang uri ng gamutan pala yung kailangan mo. So diyan ko natatapusin ang video na to. Kung nagustuhan nyo po yung gantong format, comment down below para gagawan po natin ng marami and suggest din po kayo ng mga next nating topic. Kung gusto nyo malaman yung epekto ng fast food sa katawan natin, ito po yun, panoorin nyo.
Once again, I'm Doc Alvin, signing out.